Hindi mo alam kung hanggang saan makakarating ang isang storya. Taong 2006, sa ilalim ng istasyon ng MRT, nang una kong matisod ang kwento ni Mang Seryo at ng kanyang kakaibang alaga na si Habagat. Ito, pulutin kaya pera, tapos lagay sa basket, ha? Pulot ang pera yan, pulot. Ang mag-partner naging bida sa aking docu na pinamagatang Best Friend. Hindi yan pakilimos yung ginagawa namin. Kasi ang aso ko may talent. Kaya ang taong manood na papaligaya sila, pusa silang nagbibigay. 1 plus 1. Dali, dali na, ansan na. 1 plus 1. Okay. Yan, okay. Masama nga sa loob ko na wala sila. Di bali na sana na mag-asawa siya na ang bata, huwag naman niya idamay. Itong bahay nila, oh. Sabay naming tatlo hinanap ang nawawalang anak ni Mang Seryo. Si Ediboy nandyan? Si Ediboy nandyan? Tayo. Silakan. 8 taon ang nakaraan ang kwento nila. Bibida na ngayon sa isang pelikula. Isa, dalawa, tatlo, kuha! Ito ang mga unang sulyap sa pelikulang The Dog Show ni Ralston Hoover, isang premyadong manunulat at direktor. Dalawa kong gwapong mga ampon. Si Habagat at si Bagwis. Bida rito si Lou Veloso bilang Mang Seryo. Ay, uwi na tayo. At si Mercedes Cabral bilang Celia, anak ni Mang Seryo na may kapansanan. The Dog Show, I first saw it in a documentary in Eyewitness about the old man doing stunt shows or trick shows in Manila. Tapos he's doing it in order for a very noble purpose, to get back his son from his rebellious wife. So dun pa lang, gusto ko na kagad yung story. Tapos yung best friend niya, who happens to be a dog, not a human being, yun pa talagang may unconditional love for him. Habagat bang? Nag-meet kami, pero physically malayo, no? Malayo. Medyo payat na si Mang Seryo. But still, ang paraan na lang na pwede ko siyang gayahin ay yung kanyang marubdob na damdamin para sa kanyang anak at sa kanyang pamilya. Kilala mo ba ako? Kung si Lou Veloso ang gumanap kay Mang Seryo, sino naman kaya ang gumanap sa aso niyang si Habagat? Dito sa Urgy K9 Camp, may halos 30 aso na sinasanay. Siya si Princess, ang tinaguriang star ng training camp ni Urgy. Good dog. Down. Low. Ilang beses na siyang lumabas sa telebisyon. Mula sa pantaserye hanggang sa drama. Nasundan pa nga ang buhay niya bilang artista. Habagat, dito. Dala, i-re-rehearse ko lang. Sit. Habagat, please. Siya ang gumanap kay Habagat. Parang screen name niya na. So, kailangan kang mag-ano sa kanya na gano'n, na bibigyan mo sa kanya talaga na. Kahit sa yung time na na nagtitraining kami, nag-workshop kaming dalawa, yun na yung ini-imprint ko sa kanya. Search. Ngunit bago maging artista, isa palang explosive detection dog si Princess. Search. Binigay lang siya kay Urgy ng isa niyang kliyente bilang pambayad sa utang. Si Princess that time noon, talagang medyo parang kumbaga sa
sa aso eh, medyo ugly duckling talaga siya. Hindi siya ganun kaganda talaga eh. Pero sinabi ko na sa magkakapatid siya ang pinakamatalino. +1. Good. Princess, come. Tulad ni Mang Seryo, may angking talento si Ergie sa pagtuturo ng mga aso. Nag-start ako way back mga 1996 eh. Sarili akong aso, then nilalaban ko sa competition. Then one time may taong lumapit sa akin na kung pwede daw ako mag-train or mag-ano. Actually, hindi ko hanap buhay yan eh. So, yun, doon na nag-start. Nakita ko na, medyo medyo maganda palang hanap buhay. Tila mas sinwerte lang sa buhay si Ergie kumpara kay Mang Seryo. Pilay. Anong pilay mo, nakalimutan mo na? Pilay. Yeah. They're living like dogs in the family. Tapos, the irony of it all, they're making a living out of these native dogs na supposedly dapat an old man should or any person should take care of a dog. The other way around, the dog provides for the family. They make a living out of the dogs. Ang kwento ni Mang Seryo at Habagat matagal ng pangarap ni Ralston. Ito na ata yung pinaka-dream project ko. Parang yung 2009 na natigil because of we lacked the fund. Tapos, natanggap siya sa abroad for pitching. Ay, hindi ko rin titigilan ito kasi andyan dyan pa yung mga elements eh. Buhay pa rin sila para sa akin. Nang malaman kong patapos na ang paggawa ng pelikula tungkol kay Mang Seryo at Habagat, hinanap ko sila. Taong 2006, sa pagbukas ng Year of the Dog, ginawa namin ang story ni Mang Seryo at ang aso niyang si Habagat. Apel mo siya, kamay mo siya, kamay. 2006 naman, ang dami na naman walang trabaho. Kaya tayo, kailangan sa atin dumiskarte tayo para mabuhay tayo. Kaya ito ngayon ang diskarte ko. Tinuturuan ko si Habagat. Ang tao, palamunin mo, mawalang ngayon ka pa. Kaya ang aso, pakainin mo, makakatulong pa. Mamahalin ka talaga sa aso. Sila ang magkatuwang sa buhay at sa hanap buhay. At bagamat maraming napapasaya si Habagat, mabigat ang dinadala ni Mang Seryo noon. Masama nga sa loob ko na wala sila. Di bali na sana na mag-asawa siya na ang bata, huwag naman niya idamay. Simulang pinanganak yon, ako na ang nag-alaga, 1 buwan lang. Bigla lang nawala sa akin yan, masakit sa kalooban ko. Iniwan siya ng kanyang asawa at pumunta sa probinsya ng Isabela. Dala-dala ang kanilang bunsong anak na si Eddie Boy. Ang tanging gusto ni Mang Seryo noon, makaipon ng pera para mabawi ang bunso. Sinamahan namin siya pa Isabela. Pero simula pa lang, muntik nang maudlot ang biyahe. Wala ang paglalagyan ng aso. Bawal turuan yan. Bawal nga po ang aso sa taas. Pasensya na po kayo aso. 1+1! Nang lumaon, nakasakay rin sila. At matapos ang mahabang paghihintay, may tagumpay na pagwawakas ang aming Payat kwento. ng bata. Kilala mo, balagay mo nga. Kilala mo ba ako, Eddie Boy? Kilala mo ka? Sino ako? Papa. Bakit iniwan niyo kami? Bakit iniwan mo ako? Ha? Hindi ka na umuwi sa atin. 8 taon na ang nakalipas.
Nasa na kaya sila ngayon? Oy, magseryo. Kumusta? Ka rin. Kumusta? Hindi ko masyadong nagbago ha. Mga anak mo, kumusta na? Nandito, si Eddie Boy na malaki na. Eddie Boy, halika! Boy! Eddie Boy! Ayan, si Howie. Laki mo na. Alala mo ako, hindi mo na ako naalala. Ilan taon ka na ngayon? Mahilig ka na rin sa aso? Dito pa rin sa Baseco sa Maynila nakatira sina Mang Seryo. Sabihin mo na kailangan talaga. Pero kung noon sa bakanting babuyan sila nakatira, ngayon umasenso na sila kahit papaano. Konkreto na ang bahay nila. Alaga ko mga maigi iyon siya para bang siya na nga ang nagtrabaho sa amin tapos hindi ko pa siya alagaan. Maganda ang kita niya. Inibitahan nga kami doon sa Bigan, shooting niya. Ang bida si Rocco. Bigyan man siya bagat ng 20 mil. Kaya nakabili ako ng hollow block. Boy, lagyan mo ng plywood yung manok. Sina Eddie Boy at ang kanyang ate na si Nelia ang ngayon katuwang ni Mang Seryo sa bahay. Sa tingin nyo ngayon, tama yung desisyon na yun na kinuha nyo sa Isabela si Eddie Boy? Tama. Kasi noong kalakasan na kita ni Habagat, para akong malungkot tuloy na mayroon na kita si Habagat. Tapos wala yung mga anak ko. Yung anak ko, wala. Basta nandiyan buhay pa ako, gusto kong lagi siya sa akin. Pinaghirapan ko talaga siyang kunin doon sa bila. Nakikiusap talaga ako sa inyo na kukunin natin yung anak ko. Kaya noong natulungan mo ko, nagpasalamat ako sa mga tumulong na nakuha ko yung anak ko. Yan. 4 na taong gulang pa lang si Eddie Boy nang una ko siyang makilala. May kuto siya baga? Wala Wala kuto yan. Bago paligo yan. Ikaw naman, mas masaya ka rito kaysa sa probinsya. Yung mama mo, hindi mo na nakita? Gusto mo rin makita? Hindi na? Bakit? Binigay niya po ako sa mga hindi ko naman kamag-anak. Mga kamag-anak. Hindi na siya bumalik doon. Tapos binenta niya po yung gamit na, pinagbebenta niya po yung gamit namin. Ngayon, 12 taong gulang na siya at isa ng mag-aaral sa ika-5 baitang. Top 2 raw siya sa klase. Kung tutuusin, hindi mapapag-aral ni Mang Seryo ang kanyang mga anak kung wala si Habagat. Kunin ang basket, Habagat. Kunin. Mula kasi noong una siyang maipalabas sa aming docu, dumami na ang mga nag-imbita sa kanya para mag-guest sa telebisyon at pelikula. Ganda na aso mo Thank you. Anong pangalan niya? Isa na rito ang Enteng Kabisote 4, kung saan nakasama pa ni Habagat si Joey De Leon. Please jump. Pinapakiusapan mo pa? Alam mo yan, Sir Howie. Diba ang bahay namin doon sa Babuyan? Yung kubo na yan, kita na yan ni Habagat. Yung motor sa kanya yun, binili. Yung? Binigay ng producer. Yung motor? Oo. Kanina... Kasama ang kuan, ang sidecar. Paano yan? Ngayon, sira Nagagamit na. pa ba yan? Oo, wala akong ipaayos. Nasa na nga ba ang bidang aso ng Baseco? Yung pag-uwi dito, nagsuka-suka lang yun. Dilaw ang sinuka, dilaw. May nakain? Ewan ko. Ngayon, yun na, kinabukasan na. Parang dugo na ang tinahay. Dugo na ang alin? Dugo na yung dumi niya. May halong dugo. Ayun, nanginginig siya. Dito kasi namatay siya baga sa, balik dito.
Masasabi niyo bang best friend niyo dati si Habagat? Siya ang pinakamatalik yung kaibigan. Oo, oo naman dahil sa mahal na mahal ko ay aso na yun. Kaya hanggang ngayon minsan magkamali ako dito pagtawag, maging kahit na ang pangalan nito Blackjack, maging Habagat ang tawag ko dito kung minsan. Hindi ko makalimutan nga siya. Taong 2012 nang pumanaw si Habagat. Noong taong ding yon, may napulot na tuta ang anak ni Mang Seryo. Ngayon, mukhang siya na ang susunod sa yapak ng orihinal na Dog Star. Maraming may alagang aso rito sa Baseco sa Maynila. Pero naiiba ang alaga ni Mang Seryo. Four minus 2. Ang bagong aso niyang si Blackjack. Tila daig pa ang ilang bata sa math. 9. Divide by 3. Jack. Tignan mo, pag tinatanong mo, gumagalaw pa yung nguso niya. Parang nag-iisip. At parang kaya pang talbugan si Manong Jack, Bola sa panghuhula. Bata, kuha kayo ng isang baraha dito. Kuha lang ang baraha. Kuha lang. Huwag mo ipakita sa aso ha, ang number ha. Kung mamili ka, mamili. Pag kung ano, number. Sige, huwag mo ipakita sa aso, dali mo ko. Huwag mo ipapakita sa aso. Hulaan mo nga yung number ng baraha nung kinuha ng bata. Hulaan mo. Sige na. O, tingin siya doon. Jack. Iisip siya eh. Three daw. 3! Oh. Oh, Jack. Jack, dito tayo. Hop! Singiling ko sila ng malaki. O, Jack! Wala na ano ha. O, kuha basket, kuha basket, kuha. O, tayo. Hoy, dito! Tayo. Tayo, o, sige. Punta kay boy. Pabalikin mo dito, boy. Hoy, balik, Jack! Isang balik pa. Balik doon, boy. Balik pa doon. Balik dito, balik. Tama na, mapagod siya. Galing ni Jack ah. Parang si Habagat ah. Oo. Nakuha man ni Jack ang mga tricks ni Habagat. Balik! Parang may nagagawa pa siya na hindi kaya ni Habagat, yung naglalakad. Naglalakad. Hindi ko nakita si Habagat na naglalakad ng kaya ni gano'ng Habagat. kalayo. Hindi kaya. Dahil sa katawan o... Oo, sa katawan malaki. Sige! Gabang! Oo! Sige! Sige! Oo, gabang. Oo, panay! Barang yung ulo! Patay na! Pero sa kanyang pagpapakitang gilas, tila napagod din ang alaga. Pagka ang mga tao natutuwa sa'yo dahil sa ginagawa mo, anong masasabi mo sa mga tao? Jack? Okay. Thank you raw. May translation pa. Ngayon, Okay. Jack, silang lahat, anong masasabi mo sa kanila? Silang lahat, kasama si Howie. I love you. I love you. Wow. O sino mas magaling, Habagat o si Jack?
Parang si Habagat din po. Si Habagat mas magaling. Bakit? Anong kaya gawin ni Habagat na hindi kaya ni Jack? O mas naging malapit lang si Habagat sa inyo? Malapit. Mahal niyo lang si Habagat. Naalala mo kay Habagat? Anong naalala mo? Ha? Mataba. Ano? Mabait. Mabait? Opo. Anong nagagawa niya? Nakakatuwa ba siya? Opo. Bakit? Anong ginagawa niya? Maraming talent. Anong alam ni Habagat na hindi nagagawa ni Blackjack? Nagagama ng style, nagchat-chat Sumasayaw pa. Masayaw po. Ang story ko kay Jack, parang si Habagat na rin siya. Dahil ang mga trick ni Habagat, nakuha naman niya lahat. Ngunit nag-iba na raw si Mang Seryo mula nung pumanaw ang kanyang best friend. Ano po yung malungkot po siya. Yung namumula po yung mata niya. Lagi na lang po siya nung sa bahay. Hinayang ako na wala siya. Yun, mula noon, wala nang kita. Kasi pag nung marunong ito, hindi lang nagtagal, sinasabihan nga ako nagpalimos, yun, uminto na ako. Kwento ni Mang Seryo, sumama ang loob niya sa mga nagsasabing nanlilimos lang siya gamit ng kanyang aso. Kaya ngayon, nagsa-sideline na lang siya ng pag-aalaga ng mga manok ng kanyang kapitbahay. Masama na ang loob, tila masama rin ang lagay ng kanyang kalusugan. Kaya ang dog show nila nahinto na. May pag-asa pa kayang manumbalik ang Dog Star ng lansangan. Noong nakilala ko si Mang Seryo noong 2006, may isa pang nakabuntot sa kanya bukod kay Habagat. Siya si Alvin, ang 11 taong gulang na anak ni Mang Seryo. Nakakatulong ba yung si Habagat sa inyo? Nakakatulong? Opo. Paano siya nakakatulong? Binibigyan po niya ako ng baon. Dito sa Baseco, gusto mo ba rito? Opo. Bakit? Kasi po maganda rito. Matapos ang 8 taon, ito na si Alvin ngayon. Isa ng binata, 19 na taong gulang. Nadama niya ang halaga ni Habagat simula nung bata pa lang siya. Bali po yung nagparal sa akin, ma'am, yung ano po namin, ma'am. Yung una po naming aso na na-discover ni Sir Rawi, si Habagat po. Bali yun po yung tumustos sa pag-aaral ko, ma'am. Kaya po ako nakatapos ng high school. First year college na sana si Alvin sa kursong criminology. Pero nang mamatay si Habagat, kinailangan niyang huminto sa pag-aaral. Nung namatay po si Habagat, ma'am, ako na po yung sumuporta sa aming pang-araw-araw na pagkain, ma'am. Bali na natuto po kasi kung mamasada, ma'am. Kaya nagta-tricycle po ako. Ngayon, isa na siyang messenger sa kumpanya. Pero nangangarap pa rin siyang makatapos ng kolehiyo. Po kasi sana maging ma'am, maging polis. Yun po kasi yung pangarap ko, ma'am. Si Mang Seryo naman, sinamahan na naming magpakonsulta sa doktor. Si Seryo. Mang Seryo, Dr. Iwanika po. Upo tayo. Kapain ko lang po yung leg ninyo kung mayroong makakapang kahit ng bukol o kung ano pa man. Kayo po mismo, wala kayong nakakapang bukol. Wala. Okay. Ano yung findings niyo so far about sa pasyente natin, si Seryo? Mr. Seryo kasi paglakad pa lang niya, pagdating, kita mo hirap na huminga, payat siya. Kita mo yung muscles niya sa leg, sa dibdib, nagtatrabaho talaga. So alam mo may problema sa paghinga.
Tapos pinakinggan ko siya, halos hindi mo marinig yung hangin sa baga. Hindi maingay, walang pito, pero tahimik masyado. Mga signs yun ng COPD. Or sa layman, mas kilala nila emphysema. Dahil mahina na si Mang Seryo, isa na lang ang inaasahan niya magpapatuloy ng kanyang dog show. Dandaan lang, oh. Diyan ka. Lakad, doon. O, balikin. Balik. Balik, Jack. Balik. Balik. Okay. Yan. Oh, ikot. Ikot mo na, ikot. Oh, ikot na, Jack. Ikot. Ikot. Angat. 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 May pangarap ka rin ba mag-show balang araw? O anong... Gusto ko po, pero wala po akong kasama. Tatakot po ako baka, kasi po yung sa sitio, marami rin pong adik. Jack up! O, bigay! O, dalhin dito. Kung ako'y wala na, baka gusto ilibo yung mga trabahong ganyan. Kaya lang, ang gusto niyang paglaki niya daw, doktor siya ng aso. Talon! Talon! Balik! Jack! Balik! Balik! Jack! Balik! Talon! Huwag masyadong maatas. Okay, nako. Litrato pa na hindi kumasya dyan sa album. Hindi mo alam kung hanggang saan makakarating ang isang storya. Parang buhay din. Art just imitates life, ika nga. Tatanda rin tayo kung papalarin at laging may mauuna sa atin. Ang karamihan lilipas at kamag-anak na lang ang hindi makakalimot. 2, 3, kuha! At meron namang iilan na mananatili sa alaala ng marami. Mula sa Baseco sa Maynila, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.